Mapapaluha ka naman talaga ng bongga kung meron kang pa-order na kasaba cake, tapos kinabukasan na kukunin, ngayong hapon wala ka pang available na kamoting kahoy. Samahan nyo nga kami kung paano namin na-resolba ang problemang ito. Hi guys! Welcome sa ating mini vlog. Ayan nga, makikita nyo, gabing-gabi na ay para pa kami dito mga taong hindi ka malaman kung anong ginagawa. Meron nga po pala kaming pa-order na kasaba cake dito. Yun nga lang, nawala sa isip ko na magpa-order ng kamoting kahoy. Kinabukasan na nga ito kukunin, kaya nataranta kami ng bongga. Pinapunta nga kami ng biyanan ko doon sa kabilang lot. Meron nga daw siyang tanim na kamoting kahoy doon. Nakakuha na siya nung nakaraan ng mga laman. Tignan nga daw ulit namin, baka nga meron pang mga natira. At ito nga, meron pa kami mga nakuha. At natuwa nga naman kami kasi malalaki yung mga nakuha namin. Napagkamalan pa nga kami kumukuha ng gagamba, muntik na kaming itaboy. Bakanteng lote nga pala yung pinagkuhanan namin, tapos magkabilaan ay meron pang mga bahay. Buti na nga lang nagsalita ako agad, nakukuha lang kami ng kamote. Pagkarating nga namin dito sa bahay, ay binalatan ko na rin agad itong mga nakuha naming kamote. Ilang piraso nga lang itong nakuha namin, buti na lang ay malalaki. Dito nga nang hinayang ako kasi ang laki niya, kaso nga lang sira. Nasayangan nga ako kasi iilan nga lang yung nakuha namin, tapos may sira pa. Pero sabi ng aking partner ay okay lang daw yun kasi kasya naman, baka nga daw may matira pa. Pagkatapos ko nga balatan ay binabad ko lang muna iyan dito sa may timba na may tubig. Fast forward nga tayo, kinaumagahan ay yan, nagadgad na siya at nalagyan na rin ng gata. At dito naman sa kabila, ito namang kakanggata na lulutuan ng palabok. Dito nga naisalang na rin ng partner ko itong ating kasaba cake. Hindi nga lang pala kasaba cake yung order kasi meron pa itong puto at kutsinta. Dito nga nakasalang na rin ng kutsinta si nanay at itong sinabay na rin yung puto. Sa pagluluto nga ng puto at kutsinta, ito ko kami ni nanay. Sa kanya yung kutsinta at sa akin naman yung puto. Buti na nga lang talaga ay napalitan na itong aming steamer na lutuan. Laking tulong talaga pag malaki yung gamit mo. Late gift ko na nga ito sa biyanan ko noong birthday niya noong December kasi nga yung ginagamit namin nung nakaraan ay yung maliit laang. Ilang piraso laang yung naluluto namin doon, kaya ang naisip kong iregalo sa kanya itong malaking steamer. Yun nga lang, late na siya dumating. December birthday ni biyanan ko, tapos January na to dumating. Dito nga, chinek ko na yung niluluto kong puto. At grabe, dito napaluha ako ng bongga dahil sa usok. Uy, Day, ang pangit mo umiyak. At nang maluto nga itong puto ay hinango ko na rin at tinanggal dito sa steamer. Papalamigin ko muna siya dito na nakalagay sa molder bago tanggalin. Pinasobrahan nga po pala namin ito ng luto para naman meron kaming meriendahin. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay tinanggal ko na rin itong puto dito sa kanyang molder. At charan! Ito na po yung ating puto't kutsinta. Diba? Putok na putok, ang sarap niyan. Hindi ko na video yung pag-a-arrange ko niyan. Kala ko kasi naka-play yung video. Hindi naman pala. At ito naman po pala yung aming kasaba cake na napakasarap, hindi ka magsisisi pag natikman mo to. Hahanap-hanapin mo talaga yung lasa. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandyan na rin yung kukuha nitong ating pa-order. Maraming salamat nga po pala sa ganun talaga pag nag-voice over. Ay, ako kahirap talaga mag-voice over.